Hoy, Franco, ano ba? Gumising ka na nga. Kanina pa tumutunog yung alarm clock mo. Ayaw mo pa rin bumangon dyan sa banig. Abay, tanghali na, oh. Mag-aalas 6 na ng umaga. Huwag mong sabihin hindi ka na naman papasok. Anong Bumangon ka na dyan, tanghali na. Ano ba? Hindi ka ba rin makikilos dyan? Alibasa, lasing ka na naman kagabi. Kaya ayaw mo na naman bumangon dyan. No, ano ba? Bigil ka na nga, babago Bilisan mo na. Malilate ka na sa construction. Dapat kasi sa'yo, hindi na naglalasing. Dahil kapag nalalasing ka na, apektuhan ng trabaho mo. Hindi na ako magtataka kung isang araw, bigla ka na lang tanggalin sa trabaho. Foreman, pinapatawag niyo raw ako? Oo, Bakit ho? kailangan magbawas tayo ng tao Ho? at kasama ka sa mga tatanggalin. Ano ho? Pero, Foreman... Pasensya ka na, pero nahalata na ng mga nasa itas ang palagi mong pagliban sa trabaho. Kaya wala na akong magagawa. Baka naman ho pwede pa ako makiusap. Pangako, pagbubutihan ko ng trabaho ko, hindi na ako absent. Natatandaan mo ba nung minsan sinita kita? Dahil sa pagliban mo sa trabaho na walang paalam. Ilang beses mo nang ginawa yun. Nangako ka na hindi na uulit, pero hindi mo yun tinupad. Foreman, Oh, eto na ang sahod mo para sa linggong ito. Sana makahanap ka kaagad ng ibang mapapasukan mo. At sana pagbutihin mo. Dahil kawawa ang pamilya mo. Yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Franco. O ano ngayon? Di wala ka ng trabaho. Wala na rin tayong makakain. Kung sana tinigilan mo yung pag-inom-inom mo, sana hindi nangyari ito. tumigil ka na nga! Ikaw may kasalanan kung bakit tinanggal ako sa trabaho. Ano? Ako? Oo, Ay, teka. Bakit ako sinisisi mo sa kapalpakan mo? dahil nagdilang anghel ka. Kung hindi mo sana sinabing baka tanggalin ako sa trabaho, sana, hindi ako inalis. May trabaho pa sana ako ngayon. Kasalanan mo, Made. Kasalanan mo! Balikan natin ang kasaysayan ng sa linggong ito sa isa na naman Gabi ng Labi. Trabaho lang ba pinoproblema mo, pare? Oo, pare. Pare naman kasi mga walang puso yung mga boss namin sa konstruksyon na pinapasukan ko. Di ba lang inisip na may pamilya akong pinapakain? Di na sila naawa. Ay, basa mapipera. Kaya hindi nila naiintindihan ang mga tulad natin. Di ba, mga pare? Ako, pare, hindi ko pinoproblema ang trabaho. At hindi ko rin pinoproblema ang pera. Talaga? Kasi ang trabaho, nandun lang sa tabi-tabi. Andyan lang din lang ang pera. Pinupulot lang. Kailangan lang malakas ang loob mo. Bakit? Ano ba yung trabaho mo, pare? Bakit? Gusto mo sumama? Oo! Ngayon pa? Wala akong hanap buhay. Kahit ano pa, papatulang ko yan. Talaga, ha? Oo! Teka, ano ba yung trabaho mo, ha? Bukas ng gabi, pare, malalaman mo. Ha? Inom tayo. Ay, sino tayo, ano?
Pare, hindi ko yata kaya ito. Kaya mo, pare. Kailangan mo ng pera, di ba? Oo. Saka nangako ka sa akin na kahit na anong trabaho papasukin mo. Ito na yun. Kaya tatagan mo loob mo. Pero, Kaya na. Papalapit na. Sige, handa ka na. Sige na, lapitan mo na. pare, Pahinihintay mo, pare. Sige na. oo na. Bahala na. Ito na. Huwag kang kikilos ng masama. Hold up ito. Akin ang pera mo. Akin ang taas mo. Pati ang cellphone. Tumigil ka! Tumigil ka! Gawin ko! Sige yan! Tumakbo na pa palayo! Hindi! Parating ang pulis! Anong gagawin ko? Balikan natin ang kasaysayan tampok sa linggong ito. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Hinahabol nila ako. Bibilisan ko pang pagtakbo. Hindi na ako dapat abutan. Ayaw mo tumigil ka! Dito pa kayo sa'yo! Binabaril nila ako. Ayaw mo tumigil talaga! Magda? Nay, Si Franco, hindi ba umuwi kagabi? hindi nga ho eh. Siguradong nalasing na naman yun, kaya hindi na naman nakauwi. Ay, nakukonsumi na talaga ako sa lalaking yun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. May kumakatok. Ako na ho. Chuck, si Franco na yan. Sandali! Di makapag-antay. Andiyan na! Oh, bakit ngayon ka lang? Saan ka nanggaling, ha? Pulis? Dito po ba ang bahay ni Franco de Dios? Oo, ho. Dito nga ho. Ako hong asawa niya. Bakit ho? Sumama ho kayo sa amin. Saan? Dahil Bakit? sangkot ho sa pang-hold up ang asawa niyo eh. Ano? At ikinalulungkot ko pong sabihin, patay na ho siya. Magda? Magda, sino yan? Nay? Bakit may mga pulis? Nay! Si Franco! Patay na ang asawa ko! Franco! Nasaan ako? Ang init. Anong lugar ito? Ganito ko na nakikita mo. Mga tao nasa... Sino? Hindi. Narito ka sa aking harapan. Anong lugar ito? At sino ka? Nasaan ako? Balikan natin ang kasaysayan tampok sa linggong ito. Sa isa na naman, gabi ng
Nakikiramay ako. Salamat. Kakalungkot naman ang nangyari sa kanya. Hindi ko akalain na... Ano? Sabihin mo. Tuloy mo, Josie. Mare, Bakit hindi mo sabihin? Nakuldapan palang asawa ko? Kaya siya napatay ng mga pulis? Mare, huwag kang magagalit. Hindi ko naman sinasadya. Sige! Sige, pulaan niyo ako. Pagtawanan niyo ako. Bakit? May tutulong ba kayo? Ha? Kayo? Kayong lahat? Kayo? Ay! Umalis ka na! Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo! Ay, Wanda! Umalis ka na! Dapat kasi hindi ka nalang nagpunta ron eh. Napahiya ako. Pinagsisigawan ba naman ako? Pinagtabo yan. Pagpasensya mo na. Magulo yung isip ng tao eh. Eh kahit na. Aba hindi niya dapat ginawa yun sa akin. Kumari niya ako. Palpasa. Kung dapat yung asawa niya. Nakakahiya. Baka naman, nalipit lang yung tao. Kaya niya nagawa yun. Ay naku, Gilier. Kahit ano pang hirap, kahit gaano kahirap ang tao, hindi niya dapat ginawa yun. Masama yun. Kaya karmang dumating sa kanya. Nadamay pati kanyang pamilya. Josie, Alam mo, bagay lang kay Franco yung nangyari sa kanya. Dahil ang mga tulad niya, ang dapat na mawala sa mundo. Mga problema sa lipunan. Pweh! Balikan natin ang kasaysayan tampo sa linggong ito sa isa na naman. Gabi ng lagi. Totoo ba ito? Ayoko dito. Hindi ko gusto ang lugar na ito. Ayoko! Gusto mong bumalik sa mundo. Gusto mong mabuhay. Gusto ko ito. Gusto ko mabuhay. Gusto ko pagmakasarap. Biyak na. Mapatulang na tao. Mabubuhat ang mundo. Sabihin mo kahit anong gagawin ko. Ayoko manatili sa lugar na ito. Ayoko dito sa impyerno. Kawawa naman ang anak ko. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa kanya. Halos lahat naman hindi makapaniwala balae. Ako nga hanggang ngayon nagtataka pa rin. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Kuldaper ang anak ko at nagbayad lang siya sa kanyang ginawa. Nakalulungkot lang isipin. Sa ganong paraan nagwakas ang buhay niya. Ipagdasal na lamang natin ang kanyang kaluluwa. Siya nga pala si Magda nasaan? Pinagpahinga ko muna. Halos wala pa siyang tulog simula kagabi. Ganun ba? Oo. Kawawa naman siya. Kawawa naman ang pamilya ng anak ko.
natin ang kasaysayan ng sa linggong ito. Isa-isa na naman. Gabi ng Lagi. Buhayin mo na! Bilisan mo na! Huwag kang mahilig. Gagawin ko na sila. May gusto na akong ipakita sa'yo. Nakikita mo ba ang malaking oras na ngayon? Oo. Bakit? Ang oras na ngayon. Sabay na magpindin ng iyong puso. At kapag Hindi mangyayari. Gagawin ko lahat. Mabuhay lang ako. Hindi na ako kailan magbabalik pa sa kasuklam-suklam na lugar na ito. Hindi na ako sakay. Lintik namang asong yan, oo. Kanina pa alulong ng alulong. Buisit. Baka naman may nakikita. Ano naman nung makikita niyan? May paniniwala ang mga matatanda na kapag umaalulong ang mga aso, ibig daw sabihin yan, may nakikita itong mga nilalang sa dilim, maaring maligno, mga ligaw na kaluluwa o engkanto. Ho? Kayo naman. Naniniwala pa kayo sa ganyan? Sa panahon ba namang ito? Magda, kahit sa anong panahon, hindi sila nawawala. Nariyan lang sila sa palipaligid. At kaya umaalulong ang mga aso dahil nakikita niya ito. Ay, nako. Ewan. Basta ako, hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Hindi ko totoo ang multo, maligno at engkanto. Ha? Ano? Magda, ang ataol ni Franco. Anong nangyayari? Magda, Hindi ako makahinga! Ang komposisyon na. Kagaling sa loob ng atahol. Saan ito? Si, Magda! si Franco! Siya nga ang nagsasalita. Ang bangkay ng anak ko. Anong ibig sabihin nito? Diyos ko! Hindi niyo ako ng tubig! Bangko! Bigyan niyo ako ng tubig! Magda! Nawalan siya ng malay tao! Oh, saan kayo pupunta? Tulungan niyo ako! Si Magda! Nawalan siya ng malay tao! Oh! Magda, buhay ako. Hindi patay. Oh, hawakan niyo ako para maniwala kayo. Ayoko. Ayoko. Lumayo ka sa akin. Patay ka na. Huwag ka lalapit. Anak, paano nangyari? Halos 3 araw kang patay. Paano ka nabuhay at saka naimbalsabo ka na? Imposible! Mahabang kwento, Itay. Bakit? Hindi ba kayo natutuwa na nabuhay ako?
May sa demonyo kaya, Tay. Magda, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Franco, pagpasensyahan mo na ang asawa mo. Nabigla lang siya. Kahit sino naman, mabibigla sa nangyari. Kahit na ako. Parang ayaw kong maniwala. Ay, nakikita niyo na. Ayaw niyo pang maniwala. Parang sa tingin ko tuloy. Mas gusto ninyo, patay na talaga. Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang Kasakit naman kayo ng damdamin. Pero di bale, ang mahalaga nakita ko kayo. At magkakasama-sama ulit tayo. anak. At hindi ko na kayo iiwan kahit kailan. Hindi na. Ayoko. Ayoko, Itay. Magda. Balikan natin ang kasaysayan tampo sa linggong ito sa isa na naman gabi ng Franco, hindi ka ba kakain? Huwag mo sabihing mauupo ka na lamang dyan at panunuorin mo kami. Hindi ako nagugutom, Itay. Kahapon ka pa hindi kumakain, ah. Baka magkasakit ka na yan. Hindi ako magkakasakit, Magda. Huwag mo akong alalahanin. Sige na. Tuloy niyo lang pagkain niyo. Oh, Nene, bakit? Bakit biglang umiyak ang apo ko? Baka hindi gusto ang pagkain. Nene, anak. Bakit? Halika. Susubuan kita. Ayoko! Ayoko sa'yo! Anak? Teka, anong nangyari doon? Natakot siya sa'yo. Ha? Natatakot sa yung anak natin. Anak, hindi ka dapat matakot sa tatay mo. Hindi ka naman niya sinasaktan, hindi ba? Mabait naman siya. Ayoko sa kanya, nanay. Dati naman lagi kang yumayakap sa kanya. Hinahanapan mo pa nga siya ng pasalubong kapag dumarating siya galing sa trabaho. Ayoko, takot ako sa kanya. Bakit? Kasi nakita ko siya. Nakita? Opo. Nakitang ano? Doon sa malaking salamin, Oh. sa kwarto niyo. Ang tatay, meron siyang buntot at sungay. Ano? Sinabi yun ng apo ko? Oho, Itay. Kinalabutan nga ho ako eh. Bata si Nene at hindi siya magsisinungaling. Magda, Tay, maaaring totoo ang sinasabi ng anak ko. Ewan ko, pero ngayon ko lang naisip to. Hindi niyo ho ba natatandaan bago nabuhay si Franco? ha? Kayo ho ang may sabi na kapag umaalulong ang aso, ibig sabihin may nakikita itong kakaiba. Ibig mong sabihin naniniwala ka? Ewan ko ho, pero ang totoo, naninibago rin ho ako sa asawa ko ngayon. Dahil hindi siya kumakain. Puro tubig lang ang hinihingi niya. Magda, Tay, ayokong sabihin ito pero hindi nga kaya. hindi ka kaya ay, ano? Hindi kaya isang impostor si Franco? Ay, ibig ko sabihin, ang kasama natin ngayon, hindi kaya totoong isa siyang demonyo? Magda, imposible. Kitang-kita natin na bumangon siya sa ataol. Si Franco yun. Ang anak ko. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Tay,
magdabuhay ang anak ko at hindi sa isang demonyo. Balikan natin ang kasaysayan sa linggong ito. Saysa na naman. Kakaibang nararamdaman ko. Bakit parang nangihina ako? Parang kinakapos ako ng paghinga. Ano bang nangyayari sa akin? Malapit na ang oras. Gawin mo na bago maging huli ang lahat. Si Lucifer. Ang kasunduan. Tama. Ang kasunduan namin. Dapat kong tuparin. Kung hindi, mamamatay ako. Aray. Biglang sumakit ang mukha ko. Ano itong nakakapa ako sa mukha ko? Sugat. May sugat ako. Ano to? Uod. May lumalabas na uod sa aking sugat sa mukha. Hindi. Malapit na ang oras, Franco. Sinumari. Kailangan matupad ko ang kasunduan namin. Ayokong mamatay. Ayoko! Kailangan ko magmadali bago maging huli ang lahat. Pero sino? Sino ang taong pipigil ng aking kamatayan? Sino? Alam ko na. Si Gilya. Tama. Ang traidor na yon. Siya ang uunahin ko. Siya ang magsasalba sa akin sa tiyak na kamatayan ko. Ang hayop na si Gilya. Bakit ba hindi ako makakatulog? Kanina pa ako pabiling-biling sa higaan. Pero di ako makaramdam ng antok. Baka may nakakaalala sa akin. Pero sino naman? Uy, may kumakatok. Sino kayang? Yung gabi na eh. Sandali! Sino kayang buwisit na bisita kong ito? Lang yan naman. Gabing-gabi na eh. Mangi-istorbo ka pa. Nadala ho. Kumusta ka? Traidor kong kaibigan. Franco. Lika, samahan mo ako. May pupuntahan tayo. Marami tayong dapat. Balikan natin ang kasaysayan sa linggong ito. Saysa na naman. Gabi ng lagi. Pare, ano gagawin natin dito? Bakit nandito tayo sa may bakanting lote? Madilim dito, pare. Sana sa bahay na lang. Nag-iinuman na lang sana tayo. Hindi.
Gusto ko walang ibang makakita at makarinig sa kung anong pag-uusapan natin. Kung yung nangyari noon ang pag-uusapan natin, pare, humihingi ako ng pasensya. Nagipit lang ako eh. Hindi ko naman gustong gawin yun. Kaya lang, kailangan eh. Sana naman para maunawaan mo ko. Hindi naman pwedeng samahan pa kita sa ganung pagkakataon. Dapat kanya-kanya tayo doon. Yung mga ganun. Pinabayaan mo ako, pare. Kaya ako napatay ng mga pulis. Pare, hayaan mo, babawi ako. Gagawin ko kahit anong gusto mo. Total, nabuhay ka naman, di ba? Makakabawi ka na ngayon. Dahil ikaw ang makakasagot sa problema ko. Talaga? Talaga, ibig sabihin na amanos na tayo? Oo. Amanos na tayo. Sabihin mo lang, pare, gagawin ko. Teka, ano yung nasa mukha mo? Bakit parang may sugat ka at mga... Tama ka. Sugat nga. At mga uod. Ha? Pero ito ay dahil sa kagagawan mo. Ha? Teka. Bakit may kutsilya ka? Ano gagawin mo dyan? Katapusan mo na! Ha, pare? Traidor! Wag! Tawawag, pare! Wag! Lumuluwag na ang paghinga ko. At ang mukha ko. Nawala ang sugat. At ang mga uod. Hindi na ako mamamatay. Hindi na! Natupad ko na ang kasunduan namin! Oh, Franco, saan ka galing? Nay, sa labas ho, nagpahangin. Wala ka kagabi. Hinanap ka ni Magda. Ha? Saan ka ba nagpunta? Nay, Sagutin mo ko. Saan? Jebeng! Ay, Franco! Enteng, bakit? Ano, tumahangos ka? Masamang balita. Ha? Si Gilier, ang asawa ni Josie, pinatay. Ano? Oo. Sino pumatay sa kanya, Enteng? Balikan natin ang kasaysayan. Tampo sa linggong ito. Sa isa na naman. Ayaw bang may kagagawa nito? Kung sino man siya, sana mamatay na siya. Mamatay Josie? na siya. Josie, nakikiramay ako. Salamat po, Aling Debing. Ay, nandyan nga pala si Magda sa labas. Gusto... Paalisin niyo siya. Ayoko siya makita. Josie, Gawin niyo sinasabi ko. Huwag niyo siya papapasukin dito kung ayaw niyong kaladkarin ko papalabas ng pamamahay ko. Ngayon lang nangyari ito. Na may pinatay sa lugar ni na Franco. Oo nga't usap-usapan na masama ang ugali ni Gilier. Pero wala naman siyang seryosong kagalit. Kahit papaano marunong din siyang makisama. May nagbukas ng pinto. Sino? Si Franco. Saan siya pupunta? Bakit nagmamadali siyang lumabas? Sa ganitong oras na gabi?
Baka naman makikipaglamay kay Gilead. Anong sinabi mo, Dibeng? May pinatay na naman. Pinatay? Sino? Si Lando. Yung anak ni Patring. Ha? At katulad ni Gilier, pinatay din siya sa saksak. Usap-usapan ngayon dito sa lugar natin na iisa lang ang taong pumatay sa kanila. At naniniwala sila may serial killer nagbagala ngayon dito sa atin. Nakakabahala na ang nangyayari sa lugar natin. Oo, kaya dapat tayo mag-ingat nang hindi tayo maging biktima ng mamamatay taong yun. Magaling. Dalawang kaluluwa na nabigyan sa ating koleksyon. Ganyan ka, Franco. Huwag kang titigil. Pumatay ka ng pumatay ng tao. Kapalit ng buhay mo. At mas lalo pang dumami ang mga kaluluwa sa ating kaharian. Balikan natin ang kasaysayan tampo sa linggong ito sa isa na naman gabi. Nene. Oh, umiiyak ka na naman. Bakit? May masakit ba sa'yo? Wala po. Oy, bakit ka umiiyak? Kasi po si tatay, nakita ko siya kagabi. May dugo. Dugo? Opo. Ano bang dugo ang sinasabi mo? May dugo po sa kamay ni tatay. At may hawak siyang kutsilyo. Nag-aalala na ho ako sa anak ko, Itay. Ibang-iba na ang kinikilos ni Nene. Hindi naman siya katulad ng dati. Parang lagi siya ngayong takot na hindi ko maintindihan. Hindi kaya dahil pa rin sa nangyari kay Franco? Ang ibig kong sabihin baka naman nagkatruma ang bata. Tay? Una, nang mamatay si Franco at sumunod nang nabuhay siya, sa murang kaisipan ng batang katulad ni Nene, may mahirap tanggapin ang ganung pangyayari. Kung totoo man ang sinasabi niyo, bakit sinasabi ni Nene na may sungay at buntot si Franco? Ha? At yung sinabi niya sa akin na nakita niyang may dugo at may hawak na kutsilyo ang kanyang ama nang pumasok sa bahay. Marahil kasama na yun sa truma ng bata. Hayaan mo. Kakausapin ko si Nene at ipaliliwanag ko sa kanya ang mga nangyayari. At sasabihin kong wala siyang dapat ikatakot, lalo na sa kanyang ama. Sana naman maunawaan mo ang sinabi ko sa iyo, Nene, ha? At huwag kang matakot sa tatay mo. Ha? Nene? Opo. Sige. Lapitan mo na ang iyong ama. At hayun siya. Sa may bintana. Kausapin mo siya at iakapin mo. Sige na. Opo. Bakit ka tumigil? Sige na. Matutuwa ang tatay mo. Ayoko po. Natakot ako. Nene, saan ka pupunta? Natakot ako.
Nene! Nagmamadali na namang umalis si Franco. At parang balisa. Susundan ko siya. Kailangang malaman ko kung saan siya nagpupunta at kung ano ang ginagawa niya. Balikan natin ang kasaysayan sa linggong ito. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Nasaan na siya? Abay, biglang nawala. Ano yun? May sumigaw sa banda doon. Pupuntahan ko. Baka umatake na naman ang serial killer. Ano? Si Franco. Ayun siya. Doon siya nanggaling sa lugar kung saan narinig ko ang sigaw. Hindi kaya nakasagupan niya yung kriminal? Nasaan kaya si Franco? Wala siya dito sa loob ng bahay. Sana naman kaya nagpunta ang lalaking yun. Bakit pag gabi-gabi na lang palagi siyang umaalis? Baka siya na ito. Sandali! Andiyan na! Nasaan si Franco? Tay, anong... Nasaan ang asawa mo? Wala ho. Hindi ko nga alam. Bakit ho ba pawisan kayo? Saan kayo galing? May nagbukas ng pinto doon sa likod ng bahay. Baka si Franco yan. Paraanin mo ako. Ha? Gusto ko siyang makausap. Ay, Tay! May gusto lang akong malaman sa kanya. Ano kayang gustong malaman ng itay kay Franco? Ay, lalapit pa ako ng konti. Pakikinggan kong usapan nila. Magtapat ka. Aminin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba? Anong sinasabi ng itay? Sumagot ka. Ikaw ba ang pumapatay dito sa lugar natin? Ano? Ikaw ba ang kriminal? Ikaw ba ang serial killer? Si Franco? Siya ang pinagbibintangan ng itay na mamamatay tao? Balikan natin ang kasaysayan hanggang sa linggong ito. Sa isa na naman, gabi ng Naghihinala na sa akin ng itay. Dahil sa nakita niya kagabi. Kailangan mag-ingat ako. Hindi na dapat maalaman ng totoo na ako ang pumapatay dito sa lugar namin. Alam kong mali ang ginagawa ko. Pero kailangan kong gawin para mabuhay ako. Kailangan kong pumatay araw-araw. Kaya nagkasunduan namin ni Lucifer. Lucifer?
sagot ng sakit. Oo. Papatay ako araw-araw. Papatay ako, Lucifer! Dahil gusto kong manatili sa mundong ito. Ayoko nang bumalik pa sa impyerno! Ayan. Lumabas na si Franco. Susundan ko siya. Gusto kong ako mismo ang makakumpirma kung totoo nga ang binibintang sa kanya ng itay na siya ang serial killer. Narinikip ang patinga ko. At ang mukha ko, may sugat na naman. At may lumalabas na mga uod. Kailangan ko na pumatay. Kailangan. Pero wala akong makitang tao. Doon, sa bandang yan, may narinig akong kaluskos. Pupuntahan ko. Pasensya ka na. Pero ikaw magsasalba sa buhay ko ngayong gabi. Balikan natin ang kasaysayan tagpo sa linggong ito sa isa na naman gabi ng lagi. Patungo siya dito sa pinagtataguan ko. Makikita niya ako. Anong gagawin ko? Malapit na siya. Sino ka man, salamat sa'yo. Dahil ikaw ang sagot sa problema ko ngayon. May hawak siyang kutsilyo. Patay ka ngayon? Halika dito! Papamatay ka! Wag! Franco! Franco, ako ito! Magda! Bakit ganyan ang itsura mo? Ang mukha mo! Nakakatakot! Hindi ka na dapat na sumunod. Hindi mo dapat natuklasan ang lihim ko. Ikaw ang kriminal! Oo! Ako nga! Ginagawa ko ito para mabuhay. Para sa inyo. Nakipagkasundo ako kay Satanas. Kailangan kong pumatay. Isang buhay sa isang araw. Yun ay katumbas ng isang araw sa buhay ko. Bakit mo ito ginagawa? Para sa inyo. At ayokong mapunta sa impyerno. Ayoko, Magda. Franco! Pero ngayong natuklasan mo ang lihim ko, wala na ako magagawa. Kundi ang patayin ka. Patawarin mo ako. Kailangan manatiling nakatago ang lihim ko. Wag! Franco, wag! Asawa mo ko! Patawad, Magda. Huwag mo gawin yan! Patawad! Wag! Patawad, Magda! Saan kaya si Magda at Franco? Bakit wala sila? Saan sila nagpunta? Ang lakas pa naman ng ulan. Lola! Oh, Nene, bakit gising ka pa? Bakit hindi ka pa natutulog? Natawag po ako. Saan? Tatay! Ha? Ah, may kumakatok. Nene, sandali ah. Titingnan mo lang kung sino ang nasa pinto.
Baka ang nanay at tatay mo na yan. Nay! Buksan yung pinto! Boses ni Magda yun ah. Pero bakit? Sandali! Anak! Sandali! Magda! Anak! Ano nangyari sa'yo? Bakit duguan ka? Sino may gawa niyan sa'yo? Sino? Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi totoo. Siyang may gawa. Ay! Magyan! Anak ko! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ko! Ang anak ko! Mga kapitbahay! Balikan natin ang kasaysayan sa linggong ito sa isa na namang gabi ng Ano itong nagawa ko? Pinatay ko ang sariling masawa! Magda, patawarin mo ako! Magda! Gusto ko lang na magpabuhay! Ayoko bumalik sa impyerno! Ayoko! Ano to? Ang sugat ko. Bakit hindi pa gumagaling? Bakit tumadami at parang naangas ang katawan ko? Amoy bulok. nabigo ka, Franco. Lucifer, Buhay ang asawa mo. Hindi mo siya napatay. ano? Kaya tumigil na ang orasan ng iyong buhay. Hindi mo natupad ang ating kasunduan. Kaya isasama na kita sa impyerno sa iyong magiging tahanan sa habang panahon. Hindi. Ayoko! 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 Tama lang na ipinasunog ko ang katawan mo, Franco. Para kung sakaling makipagkasundo kang muli sa demonyo, wala ka nang babalikan. Ayoko makasama ang isang alagad ng Diablo. At kung nasan ka man ngayon, sana'y mapatawad ka pa rin ng Diyos. Franco. Magda, Josie, pwede ba tayong mag-usap? tungkol saan? Kay Gilier at sa asawa mo. Ha? Nagtapat sa akin ang kaibigan ni Gilier. Kasama niya sa pang-hold up. Josie, Ang asawa ko nagbiyo kay Franco para mang-hold up. Malaking kasalanan ng asawa ko sa inyo. oh, Sana, patawarin mo ako sa nagawa ko. At sana, mapatawad din ako ni Franco. Saan man siya naroroon ngayon.